Sa tuwing makakarinig ako ng ganyang ano, yung may magpi-preach or may mag-a-ask sa'kin na makinig ka ng kahit sandali lang, wala akong kainti-interes talaga. Pero kapag Christian ka na, tapos nararanasan mo na kung gaano kabuti sa iyo yung Lord, nandun yung excitement eh. Kung ano yung ano, yung bawat linggo na darating, ano kaya yung sasabihin ni Lord sa akin sa araw na yon? Ano kaya yung mga plano niya sa akin para sa susunod na linggo? Kaya mga kapatid, tatanungin ko po kayo po ba ay ready na? Ready na rin po ba ang inyong puso, ang inyong isip, at ang inyong atensyon? Amen. Parang iilan lang yung naka-ready. Pag mga ganitong pagkakataon, dapat lagi tayong handa. Dapat lagi tayong naka-focus. Tapos yung bawat salita na ihahatid sa atin, dapat nating isa puso, isa isip, at isa gawa. Huwag tayong magsayang, sabi nila. Kasi sa bawat salita ng Diyos na sinasayang natin, napakalaki ng impact sa atin nun. Kaya mga kapatid, hingin po natin ang gabay ng banal na spirito, ang presensya ng Diyos para sa lahat ng salita na ihahatid sa atin sa araw na ito ay maunawaan natin at maintindihan natin kung ano yung ihahatid ng Lord para sa atin sa pamamagitan ng ating kapatid na si Sis Michelle Ann Deloria. Ay, ay. Praise God. Um, Sobrang ganda ng linggong ito. Kasi ito yung, sabi nga, sabi ni Sister, no, first Sunday of the month. Diba parang, ayan. So parang ito yung linggo bago tayo mag-jump. No? Mag-jump, tumalon talaga, literal na tumalon, no? Na tumalon sa next year. So, ngayon, handa na po ba tayo sa bagong tema din po ng ating buwan? Which is very, very excited din po ako na sabihin ko ano yung magandang tema natin ngayong buwan. Kasi nung binigay din siya ni Pastora Noemi, talagang kakaiba na agad yung naramdaman namin. Sobrang spirit-filled and talagang makikita mo na sent by God yung preaching na ito. Yung tema natin ngayon. So, di ko na patatagalin. Ito po ang inihanda ng Diyos na tema sa atin ngayon. Sabi, ang ano dito ni Pastora Noemi ay, the King, the King who came, and the King who is coming. So ulitin ko po ulit. Our monthly theme for this December is the King who came and the King who is coming again. Oh, meron pa tayong pausok dyan, no? Kasi parang siguro, it is a background place na kung saan may kita rin natin na merong parating. Yeah. 'Di ba? Parang sa mga eksena, pag may usok-usok, 'di ba, may darating pala na someone, no? So, yan. So, focus pa rin po tayo. Let's give the best time for God.
So, ito po yung topic natin, the King who came and the King who is coming again. Ang main verse po natin ay matatagpuan sa Luke 2, verse 11, and sa Revelations 19, verse 11. Sige. So, ang sabi po dito sa verse, makibasa po muna ang bawat isa. So, sabi po sa Luke 2, ayan. Okay, so ayan po. Ang first, kasi this is a series preaching. So, hatiin po namin siya sa 4. So, bago tayo, hindi ko po i-cover lahat. So, ngayon po is magpapasimula lang tayo. So, this topic will focus only to the King who came. Diba? So, ito po muna yung pinaka-highlight ng topic natin for today. So, part 1, the fulfilled promise of a Savior. Diba? So, mababasa po natin sa Luke 2:11, the King who came. So, sabi po, next. Next po. Okay, so may mga Bible. Ang sabi po dito, sa Tagalog po, isinilang sa inyo ngayon sa bayan ni David ang tagapagligtas, ang Kristong Panginoon. So, eto po muna yung pagfokusan natin ngayon. Na sa bayan natin, imagine po natin no, na napakadami na po ang nangangako. Tama? Diba? May mga nakarelate So, marami po sa atin ang, actually, hindi lang naman ibang tao yung nangangako sa atin. Maging tayo mismo. Sa sarili na lang natin, no? Marami tayong mga pangako minsan na hindi na rin natin natutupad. Na hindi rin natin nagagawa o naisa sa katuparan. Bakit po? Kasi 'di ba, tayo nga ay tao lang. So we are very limited. Limited tayo sa resources, limited tayo sa time, sa effort, sa lahat na maraming bagay. Kaya talaga hindi natin minsan natutupad yung mga promises natin. Pero ibahin natin si Lord. Sabi nga, yung pagdating ng isang hari ay hindi isang aksidente. It was planned long ago. It was actually prophesied. Sabi nga, ni-research ko din siya, sabi, there are 300 plus prophecy sa Bible na natupad ni Jesus. 300 plus prophecy. Alam nyo ba ang sabi before, dun sa napakinggan ko na napakaliit ng porsyento, as in, para siyang 0.001% na ang isang tao ay maka-fulfill ng isang prophecy. Imaginein mo, isang tao daw, napaka-imposible niya maka-fulfill ng isang prophecy. Pero si Jesus, na-fulfill niya ang 300 plus na prophecy sa Bible. So imagine niyo, hindi talaga siya aksidente na, ay, okay, sige, ganito yung nangyari, gawin na lang natin to. Hindi po siya last resort. Or hindi siya isang pagkakamali lang, yung pagdating niya dito. So, long ago, it was really prophesied, yung pagdating ni Jesus. And, ang nakakatuwa po nito, 'di ba? Alam niyo po na sobrang dami pong stories sa Bible. Pero ito yung pinaka-exciting at pinaka-beautiful stories sa lahat.
yung pagdating ng ating Panginoon. Kasi it all makes sense. Ito yung story na hindi pwedeng mawala. Ito yung story na, sabi ko nga kanina habang nag-pray ako habang nag-worship, if this never happened, wala na tayong lahat. We are all lost without any hope. Diba? If this never happens, wala tayong pag-asa. Kung hindi to nangyari, itong story na to, etong akala natin, di ba, Christmas season, baby, sa manger, yun lang. Pero hindi natin nakikita yung pinaka-fruit ng story na to. That if this story na skip na lang siya bigla, wala tayong hope. Diba? Pero thanks God, hindi makakalimutin si Lord. Thanks God, hindi siya tulad ng tao na sumisira ng kanyang pangako. At thanks God, kasi He is truly a trustworthy, mapagkakatiwalaan na Diyos. So, dumako po tayo sa apat na four. Diba? At least yung nag-react, alam kong nakikinig. 4 P's na makikita natin na talagang yung halaga, yung points ng pagdating ng Panginoon. Diba? So, unang P, it talks about the promise. So, katulad nga na sabi ko kanina, marami nang nangako. Pero, this promise is really a powerful promise. Kasi it really came to pass. It really came to pass. So sabi dito, Jesus' birth fulfilled God's ancient promise of a Savior. Ancient, alam niyo yung ancient na, sabi nga sa family namin, kaninununuan. Nauna pang mga pangako. Diba, ilang years ba ipinangako na to yung pagdating ni Jesus? So sa Genesis pa lang, first book of the Bible, ipinangako na si Jesus. Sabi niya, first promise of a coming Savior. So mababasa po na, hindi ko na po mababasa lahat ng verses dito. Sabi nga ni Ate Althea, assignment po natin yan. Pero yung mga verses na yan ay nagpapakita na sa umpisa pa lang, bago pa natin naisip yung mga pangako, meron ng unang nangako, si Jesus. Kasi alam ng Diyos na hindi talaga, kasi meron kasi tayong choice eh. Binigyan tayo ng Panginoon na hindi katulad ng isang robot. Diba? Na ang robot, kahit anong gawin niya, gusto ba siya or wala, hindi siya pwedeng gumawa ng sarili niyang desisyon. Diba? Pero tayong mga tao, meron kasi tayong sariling desisyon. At dahil minsan doon, kaya tayo nadadapa at nagkakamali. Pero dahil alam ng Diyos, napakatalino ng Diyos, diba, na pwede tayo magkamali, magkasala, magkulang, hindi tayo ginawang perpekto, kaya parang gumawa siya ng isang bagay na alam niya pag nag-fail to, meron na siya agad backup plan. It was really designed na meron ng Savior na magliligtas sa humankind. So, Jesus, yan, sa Genesis pa lang, then sa Isaiah 4 verse 14, sinabi na, He will be born of a virgin. So, eto, saan ka nga naman ba makakakita ng isang bata na ipinanganak sa isang birhen? Yun yung isang tanging katangian na siya lang ang meron. Kasi ang kasalanan kasi nananalaytay sa dugo diba? Sa halahi, ganon. Kaya born of a virgin siya para yung kasalanan, nag-iisa lang siya na walang kasalanan.
Kasi virgin, tinuturing siya na malinis, pure. Kaya tinawag na virgin kasi hindi pa siya nadudungisan. So, kaya yun din yung characteristics ni Lord. Na wala siyang dungis, wala siyang bahid ng karumihan. So, sabi din sa Micah 5 verse 2, born in Bethlehem. So, ito po, pinapakita lang siya na ito yung characteristics na meron si Lord. Diba? So, sa 2 Samuel, David's line. Diba? Mula siya sa lahi ni David. And kilala naman po natin si David, diba? That David, kinote siya as man after God's own heart. Siya lang po sa Bible ang merong ganong kataga. Diba? Na he is after God's own heart. Na parang napakalapit niya sa puso ni God. Diba? Siya yung parang ang long niya ay ang puso ng Diyos. Which is yun yung dapat nating laging sinasabi. Lord, I am after your heart. Hindi ako after ng puso ng iba. Diba? Pero I am after your heart. So, yun din. So, dito pa lang makikita natin na merong order ang kapanganakan ng Diyos. Diba? He was planned. Hindi siya anak sa pagkakasala, hindi siya anak sa maling panahon, hindi siya anak sa biglaan, kundi planado ang lahat. So Christmas, this season, proves that God keeps His promises. Diba? Meron talagang Diyos na tumutupad ng kanyang pangako. Na sometimes, minsan diba, yung sabi nga dun sa quote na nasa cellphone ko, yung faith and yung timing dapat daw magkatugma. Ano pong ibig sabihin nun? Kasi yung faith natin kay God, dapat nagtitiwala din tayo sa kanyang dakilang panahon. Sa kanyang dakilang oras. Kasi even yung pagdating ni Jesus, it was planned. Diba? Talagang, marami pang pinagdaanan yung tao. Alam niyo po ba kanina yung purpose na-realize ko? Bakit kaya ang tagal? Medyo may, yung pagdating ni Jesus. Bakit kaya ganito katagal? Alam niyo po kung bakit? Because this will show how 1,000 times a man will fall before God will rescue him. Parang alam mo yung ilang beses kasi bago dumating si Jesus, millions of times na nag-fall ang tao. Susunod, hindi. Susunod, hindi. Tatayo, babagsak. Ganun po yung naging pattern ng tao, which is nagsisimbolize sa ating lahat. We fail 10,000 times. But God still show na kahit na ilang milyong beses kang nagkamali, ilang beses kang nadapa, nagkulang, nagkasala, I will still fulfill my promise to you. Kanina, kaya ako sabi ko, Lord, bakit kaya ganito pa rin yung love mo sa amin, yung mo sa amin, tapos ang tagal, sobrang dami namin pagkakamali, but still you are you. Kasi doon niya na, how many times man tayo magkasala, I will be the same God na ire-rescue ka. So, it was all planned na makita ng tao, ganito mo pinilit na sumunod sa akin, pero hindi mo nagawa on your own strength. Ilang beses binigay yung law, di ba may law? Pero ilang beses nag-fall ang tao. Kasi it is by man's strength. Ito ay sa paraan ng tao, ito ay sa disenyo ng tao, ito ay sa pamamalakad ng tao, pero hindi yun nag-work. Kaya dito natin makikita yung beauty ni Jesus. Kasi siya
yung nag-iisa nakatupad ng kailangan para tayo'y maligtas. Kasi alam ng Diyos na hindi natin kaya. So, first, there is a promise at it is fulfilled. It is, nangyari talaga siya, hindi siya, nangyari, na naging istorya lang. Kasi di ba maraming ganon na pangako na naging istorya na lang, na wala ng kulay. Diba? Sabi, istorya na walang kulay, pero it is happened talaga. So, meron na tayong unang P, the promise. The next P po is the person. Sabi dito, etong storya na to ay hindi lang nagpapakita ng isang pangako. Ito rin ay nagpapakita ng isang totoong tao. Isang totoong tao na tumupad ng pangako. Hindi lang siya isang story na nangyari, kundi ang pinakamahalaga dito is kung sino yung tao na gumawa or sa katuparan ng storya na ito. And it is God. It is Jesus. Sabi nga, He is the Savior, the one who rescue. 'Di ba? Kasi, merong magagandang storya, tama? Pero importante din kung sino yung gumaganap sa storya. And yung story na to, He is Savior, He is Christ, He is Lord God Himself in human form. So, Christmas is about who came, not just what happened. So, alam natin na may Savior, alam natin na ginawa niya to, ito yung nangyari, pero importante din, malaman natin, sino ba siya? He is God. He is King. He is Lord. But then, He came in human flesh. He came not in the palace. He was born not in the palace, kahit na siya ay king, He was born in a manger. He showed that kahit na, alam mo yung nasa isa, kahit na ako ay Diyos, ipapakita ko na kaya kong magpakumbaba, maabot lang kayo. That manger shows how God can really be humble para lang maabot yung mga taong katulad natin. Diba? Na hindi naman kaabot-abot. Kasi kung yung presidente nga, hindi natin malapitan in person eh. Diba? Parang hindi pa ako nakaano talaga ng nakalapit sa presidente. Kasi ganun kalaki yung border natin. Diba? Parang ganito lang tayo, alikabok lang tayo kumpara sa kanila. Tama? But Jesus showed us na kahit ganito ako, in reality, in truth, in kingdom, I can lay my position para lang maabot ka. So, He is, pag inimagine mo yun na, grabe no, sino ba naman yung isang katulad ko para abutin ng isang haring tulad mo? Jesus is King. Jesus is Lord. Jesus is the one. Actually, kung wala si Jesus, alikabok lang tayo eh. Wala tayong saysay. Wala tayong halaga. Pero dahil inabot niya tayo, dun lang tayo nagkaroon ng halaga. Dun lang tayo nagkaroon ng ganda. Okay, so we must understand the person who came to save us. Na hindi lang siya basta-bastang tao, hindi lang siya basta-bastang may posisyon, kundi siya ang may-ari ng universe. Siya ang nagmamay-ari ng galaxy. Siya yung nagmamay-ari ng stars. Siya yung nagmamay-ari ng lahat ng nakikita at maging mga hindi nakikita. Siya is the owner of everything. He is the source, not just the created one, but He is the source of everything. Kaya ganun siya kahalaga. So, nawa, every time na lalapit tayo kay God,
isipin natin kung sino siya. Kasi doon lang tayo ma-amaze. Bakit yung isang tulad ko ay nilapitan ng isang tulad mo? Alam mo yun? We don't deserve it. We don't deserve it. And pangatlong 3, mabilis lang po ito kasi gusto ko magkaroon tayo ng me time sa Panginoon. Kasi minsan sa sobrang kabisihan ng tao, yung personal time natin kay God, yun yung unang nasasagasaan. Kaya after this preaching, we will have a me time sa Panginoon. So nasa pangatlo na po tayo. Sabi dito, Jesus came to save, not to judge. His mission was clear. Ang Diyos may malinaw na misyon. Ang tao may magulong desisyon. Ay, gawin ko na lang to. Ito na lang siguro. Okay naman na to. Ay, pwede rin to. Maganda rin to. Gawin ko na lang din kaya. Ay, mas maganda to. Ito na lang. Ang gulo, no? And minsan, pag may sinasabi tayo, maya-maya, konti lang, hindi na natin talaga nagagawa. Sino po yung aminadong ganon? Sa umaga, ganito ko, ang lakas-lakas mo, nagagawa mo yung kalooban ni Lord. Maya-maya lang, parang naliligaw ka na naman, nawawala ka na naman sa wisyo. Tama. Sabi, no? Ay, Lord, magsisimba na, magpapagamit. Ikaw na talaga lahat sa akin, God. Tapos mamayang hapon lang, no? Hindi pa lumulubog yung araw, no? Lord, pasensya na. I fail you. Na parang nakakontaminate tayo agad ng kaaway dahil sa ganito. Yung alam mo yung sinabihan ka na ni Lord, huwag kang pupunta sa ganitong lugar, pero pumunta ka pa rin. Kaya tuloy yung nangyari, diba? Nawala ka na naman sa presence ni Lord. Sinabi ni Lord na huwag mong gawin yan, pero napangunahan ka na naman ng desisyon, at maling pag-iisip, kaya yun, nagawa mo na naman. So ano na naman nangyari? Wala na naman. Pero si God, He has a clear purpose. Alam niya yung priority niya. Alam niya kung saan siya nakadesenyo. Ikaw pagtatay ka, eto na lang kasi si Kuya Arnel, nakikita ko kanina. Pag tatay ka, meron kang perfect design. Tama? Tama. Sige. Yung perfect design mo, gawin nating makananay. Na ikaw yung, ganito yung gagawin, ganito. Imaginein mo, pero pwede mo siyang magawa, pero hindi as maayos as katulad nung nakadesign doon. Kasi it is not your purpose. It is not kung paano ka nilikha. Tama. Kayo mga katatayan, imagine niyo yung trabaho ng mga nanay. Kaya niyo ba siyang perfectly na magawa, na maayos, na mahirap, diba? Sa inyo na nanggaling yan. Mahirap. Kasi hindi kayo nakadesign doon. And hindi yun yung, tumawa si Brother Jay. Mukhang na-imagine niya na yun sa isip niya. Ganito yung ginagawa ng asawa ko, ganito, ganyan. Ako kaya pag ako gumawa nito, baka abutin ako ng 100 years. Diba? Pero, kasi yun yung purpose, yun yung design sa kanila. Doon sila nilikha. Same with Jesus. Alam niya yung purpose niya, alam niya yung design niya, alam niya yung calling niya, kaya nagawa niya yon perfectly. And naka-focus siya dun. Yun kasi yung mahirap sa ating mga tao, tama? Una, hindi natin alam para saan tayo. Hindi natin alam kung ano yung gagawin. Kaya mabilis tayong masway. Kaya mabilis, kumbaga sabi nga, mabilis daw maibaligya. Hindi alam kung ano yung halaga niya, hindi alam kung sino siya, hindi alam, kaya mabilis mabaligya. Sino po nakaka-relate?
mabilis mabenta. Tumpok-tumpok, bagsak presyo, kasi hindi alam kung ano yung purpose, yung halaga natin. Kasi di natin alam. Sabi sa Hosea, di ba? My people was destroyed due to lack of knowledge. Hindi natin alam, kaya tayo nalilinlang. Tama. Kaya mamaya, sa me time natin kay Lord, alamin din natin. Kasi kung si Lord, meron siyang promise, meron siyang purpose, meron siyang person, tayo din yun, siya, and meron siyang purpose. Alam niya yung purpose niya, kaya nagawa at natapos niya. Hindi lang niya basta sinimulan, tinapos niya. Kasi yun yung purpose niya. So, yung purpose niya ay malinaw. Sabi dito, sa Luke 19 verse 10, to seek and to save the lost. Alam niya na nandito ako sa mundo hindi para mag-TikTok, hindi para ng shopping sa cart. Sino na yung mga gano'n, nag-add to cart lang, puro add to cart, wala nang wala nang checkout, di ba? Alam ni Lord na nandito siya hindi para mag-jamming, di ba? Alam ni Lord, kailangan kong pumarito kasi kailangan nila ng tagapagligtas. Alam mo ang beauty lang nito kasi minsan naano ko din, Lord, paano naman ako? Paano naman yung personal kong gusto? Paano naman, God, yung pangarap ko, yung gusto kong marating, yung gusto kong maranasan? Pero kanina lang, habang nagsisik din ako kanina sa worship, naisip ko, si Lord nga una niyang priority, yung maligtas tayong lahat. Kaya, kung minsan question mo, bakit, gusto ko rin naman maranasan to Lord, pero di ko magawa, isipin mo si Lord din. Siya yung unang may destined na, pero di ba, inano niya na ma-accomplish niya yon kasi for the sake of us. Di ba? Hindi niya inisip yung sarili niyang will. Pinakita niya na magsasacrifice ako now. Ano yung sabi nun? Sacrifice now, enjoy later. Hindi yung enjoy now, pay later. Ano yung credit card, di ba? Suffer later. Ganun kasi tayo madalas. Minsan, yung great purpose natin, hinahayaan nating makompromise ng ilang segundong saya. Na ilang segundong saya, kaya nawawala yung design sa atin ni Lord. Which is lahat tayo overqualified sa ganitong sitwasyon. Tama. Mas priority natin yung magpapasaya muna sa atin ngayon kesa dun sa purpose talaga. Diba? Minsan, nagsasayang tayo ng oras. Minsan, nagsasayang tayo ng lakas. Diba? Yung purpose natin, hindi pa natin nagagawa. Minsan, yung priority natin nawawala. Pero Jesus, napakaganda. At ito yung gusto ko ding matularan nating lahat. Malinaw sa Kanya kung ano yung purpose niya. Sabihin mo nga, purpose. Purpose. Ano yung purpose? Bakit ako ginawa? Ano yung purpose? Bakit ako ginawa? Hindi yung ibang tao, Huwag mo munang tignan yung ibang tao. Maduduling ka. Kasi yung mata, diretso lang tumitingin. Dito yung mata mo, yung isa nandito. Diba? Pag purpose,
Diretso lang muna. Ano ba yung purpose ko? Bakit ako ginawa? Saan ba ako gustong dalhin ni Lord? Kasi kay Jesus, malinaw din sa kanya yung purpose. And sabi nga, pangalawa niyang purpose, He will save His people from their sins. So sa kasalanan natin lahat, yung purpose niya, hindi para sa sarili niya, kundi yung purpose niya para sa ating lahat. Not to condemn the world, but to save. Hindi siya, sa una niyang pagpunta dito, hindi siya pumunta para i-condemn tayo. Kahit gaano kalaki yung kasalanang nagawa natin, kahit gaano kalaki yung pagkukulang natin, kahit gaano kalaki yung mga na disgrasya natin dahil sa mali nating mga desisyon, hindi tayo pinuntahan dito ni Lord para ikondina. Para, yan, makasalanan ka kasi. Dapat lang yan sa'yo. Nakukuha mo lang kung ano yung para sa'yo. Nandito siya para yakapin ka at sabing, may pag-asa pa. Diba? Pumunta siya in the first coming. Sabi nga, sabi daw ng iba, may narinig akong ganitong pananaw, na sabi nila, nung una daw kasi, natalo daw kasi si Lord. Kasi namatay daw sa kasalanan, ganon. Kaya daw sa second coming, babalik daw ulit siya. Sabi, nung naisip ko yun, so ano yun? Hindi talaga nila naiintindihan yung unang pagdating. Ang unang pagdating ay para iligtas tayong lahat. Yun yung purpose nun. Pero the second coming, He will return to judge His people. Which has give us the hope, but the urgency to accept God. Kasi alam mo yung parang, hindi kita hinusgahan, katulad kay Maria Magdalena, hindi kita hinusgahan nung makita kitang sa kasalanan. Niyakap kita, minahal kita, inaruga kita, binigyan kita ng bagong pagkatao. Ginawa ko na sa iyo ang lahat. Salamat po. May ano na pala tayo, no? Thank you, yeah. Diba, ginawa ko na sa iyo ang lahat para wala ka na sa kapangyarihan ng kasalanan. Pero sa second coming ko, anak, umaasa ako na may natutunan ka na. Pero alam mo yung ano din kay God? Kasi hindi lang naman siya nasa unahan eh. Hindi lang din siya nasa hulihan. He is always with us. Even into this day. Kahit na nadadapa ka, kahit na nagkukulang ka, kahit na natatalikuran natin siya, He is the same God. Naaarugain ka. Diba? So, ganun kaganda si Lord. And the last P na pagbubulay-bulayan natin ngayon is the peace. Ay, Lord. Grabe, God. Palakpakan po muna natin si Lord. Kasi alam mo, kung wala siyang pangako, kung walang dumating, kung hindi malinaw yung purpose niya at hindi niya yun natapos, wala tayong peace. Wala tayong kapayapaan. Wala tayong silbi. Wala tayong mararating. Wala tayong pag-asa. Kung hindi natapos ni Lord ang lahat, wala tayo. Para lang tayong gong, sabi nga, para lang tayo, without love, para lang tayong, gong na umaalingaw-ngaw, pero walang patutunguhan. Ano lang tayo? Without Jesus Christ, diretso, walang preno, impyerno. Ganun ang tao. Without Jesus Christ. Kung hindi siya pumunta dito, naghirap,
nagpakasakit, kung hindi niya tiniis yung pag-aalipusta sa kanya, yung pagtaksil sa kanya ng sarili niyang disipulo, kasabay niyang kumakain, kasabay niya sa ministry, kasabay niya, alam mo yung ini-imagine ko nun, kasabay, alam niya sa sarili niya, etong katabi ko, siya yung magkakanulo sa akin. Pero trinit niya ba si Judas na iba? Trinit niya ba si Judas na, oy, huwag kang lumapit sa akin? Hindi. He treat Judas as his own. Kahit alam niya na si Judas ang magkakanulo sa kanya. Binigyan niya tayo ng equal rights. Katulad ni Judas, binigyan niya tayo ng equal rights para lumapit sa kanya. Pero nasa atin, kung tatanggapin natin yung mahabaging pag-ibig niya. Yun yung love na hindi mo kayang takbuhan. Yun yung love na hindi mo kayang mahigitan na malagpasan. At yun yung love na ibinibigay sa atin ni God ngayon. So, unang P, si God ay may pangako. At dahil noon, tinupad niya yung pangako niya. Imagine niyo, nasa 300 plus prophecies at napakaraming pangako pa ng Diyos na tinupad niya. At kung tinupad niya yun noon, tutuparin niya yung pangako niya sa'yo ngayon. Ano man yan, gaano man yan kahirap, gaano man yan kaimposible, gaano man yan kalaki, yung pangako niya sa'yo, kahit mahirap para sa'yo, gagawin ng Diyos kasi siya ang nangako at tutuparin niya yun. Pangalawa, merong person, merong someone na gagawin yung pangako niya. Na hindi siya nagsisinungaling at hindi siya budol. Diba? Na magaling lang sa umpisa, wala na sa gitna. So merong person. And meron pang pangatlo, meron siyang purpose at natapos niya yun. And last, dahil nagawa niya yung tatlo, meron tayong kapayapaan ngayon. Kaya this season, gusto ko na ma-appreciate natin yung ginawa ng Diyos para sa ating lahat. Tayo po ay sama-samang tumayo. At nawa, makita natin yung ginawa ng isang hari para sa atin. He is the one who came as a baby. This is not a cute story, but it is a loving story. Isang storya na nagpapakita na sa pag-ibig, walang mahirap. Sa totoong klase ng pag-ibig, sa totoong klase ng pagmamahal, sa totoong klase at sa ganitong laki ng pag-ibig ng Diyos, walang mahirap. Alam ko marami na sa atin yung sumubok na mahalin si Lord, pero nag-fail pa din. Alam ko marami din yung sa atin ngayon na gusto nang magsimula kay God, pero hindi pa rin nagagawa or nasisimulan, hindi alam kung paano. Pero gusto ko maintindihan ng bawat isa na kahit na nag-fail tayo, kahit na may mga times na alam ni Lord lahat-lahat. Alam ni Lord yung pagkukulang natin, yung pagkakasala natin, yung kahinaan natin. Ba't katulad ng damit ko ngayon,
it's all black from head to toe. But God is the only one who made it beautiful. Kasi binigyan niya to ng kulay, binigyan niya ito ng disenyo, ginawa niya itong isa pang bago. Ganon din sa buhay natin. Though si Eva at Adan nagkasala, though ang maraming tao sa Bible ay nagkulang, nadapa, nalugmok sa paulit-ulit na karumihan at kasalanan, paulit-ulit na lumangoy sa putikan. But Jesus, the one and only Savior, our Lord, our King, He came to save us. He came to show the true meaning of love. Na yung love hindi lang sa salita, kundi sa gawa. Na pwede tayong mamuhay sa kanyang pag-ibig. Na hindi lang human effort ang love. It is a divine intervention. Sabi nga sa verse, we love because He first loved us. Natututo tayong magmahal, natututo tayong magmalasakit dahil ang Diyos ang unang nagmahal at nagmalasakit sa atin. Kaya ngayon, dalhin mo yung puso mo, yung presensya mo sa pangako ng Diyos na merong nagmamahal sa'yo, merong pumunta para iligtas ka, merong purpose ang Diyos at tinapos niya yon. Kaya ikaw, pwede mo ring matapos yung purpose ni Lord para sa buhay mo. At doon, sa ginawa ng Panginoon, meron tayong kapayapaan. Meron tayong bagong buhay. Meron tayong bagong simula. Kung this year, nag-fail ka kay Lord, kung this year, naligaw ka, kung this year, paulit-ulit nating nasaktan, natalikuran si Lord, kung this year, hindi ka nag-yes kay God, kung this year, naging matigas ka, kung this year, malayo yung tinakbo mo, papalayo kay God, bago matapos ang taon na ito, God is calling you. This time, lumaban ka para kay Lord. This time, lumaban ka, lumakad ka kasama si God. This time, nawa makita mo gaano kalaki yung sakripisyong ibinigay ni Lord para lang magkaroon ka na ng buhay na totoo at masagana. Kaya wag na nating balikan yung dati nating mga pamumuhay. Jesus, tinupad niya yung pangako niya sa'yo. At hindi niya yun inutos sa ibang tao or sa ibang anghel. Siya mismo ang dumating para lang iligtas tayo. Kasi gusto niya ipakita gaano tayo kahalaga. Gaano tayo ka-espesyal para sa Kanya. Na kung yung sarili mo tinitignan mo na walang halaga, yung sarili mo tinitignan mo na walang direksyon, but si God, tinitignan ka niya as taong kaligtas-ligtas, as taong kamahal-mahal, as taong mahalaga, as tao na paglalaanan niya ng buhay niya, a holy, precious life. Kaya kung pinaglaanan ka niya ng oras, ibig sabihin mahalaga ka. Hindi siya katulad ng ibang tao na pag busy na, hindi ka na mahalaga. Pero si Lord, kahit gaano ka busy ang mundo, niligtas ka pa rin niya. Ganon kahalaga ang isang taong katulad natin para sa Kanya.
Kaya kung before, malayo ka sa Kanya, eto na yung pagkakataon para lumapit sa Kanya. Kasi sabi ko nga, Lord, yung buhay namin hindi mahalaga sa ibang tao. Pero pwede kaming mawala nang hindi nila napapansin, na hindi nila napapahalagahan. Pero para sa'yo, yung buhay namin ay mahalaga. Kaya, sino man ngayon, yung hindi pa talaga pinapapasok si Lord sa buhay niya, kung sino man ngayon, yung parang ilang pa rin sa Panginoon, hindi pa rin alam na kailangan niya ang Diyos, today is the day that the Lord has made. Para lumapit tayo sa Kanya. Para iwanan na natin yung makamundo nating buhay. Para yung mga kasalanan natin. Sorry, oh God. Ito na yung time na humingi tayo ng tawad sa Diyos. Yung kasalanan natin na sobra. Yung kasalanan natin sa pagiging makasarili. Yung kasalanan natin na naglalayo sa atin sa Diyos. Yung kasalanan natin na sandali lang yung saya, pero parurusahan ka ng matagal. Pwede mo nang i-lay down yan sa Panginoon. Pwede mo nang isuko yan sa Diyos. Pakiramdaman mo yung kamay mo. Kunin mo lahat-lahat ng mga kasalanan sa puso mo. Kunin mo lahat-lahat ng mga pagkakamali na nagawa mo. Yung mga salita, mga desisyon, maling mga tao sa buhay mo. Kunin mo na yan sa puso mo. Kunin mo na sa tulong ng Diyos. Kunin mo na lahat ng yan. At isipin mo na isinusuko mo yan isa-isa sa Panginoon. Kasi hindi tayo makakapagsimula kung marami tayong bitbit. Yung mga maling habit natin, mga hindi magagandang ugali natin, mga maling lifestyle natin, pamumuhay natin na hindi ayon sa kalooban ng Diyos. Yung mga bagay na kung saan natin nilalagay yung oras natin at lakas natin na hindi naman talaga, wala doon yung purpose natin. Ilagay na natin yan sa ating mga kamay sa tulong ng Diyos at ilagay natin sa Kanya. Ihain natin sa Diyos, ibigay natin sa Diyos at huwag na nating kulin pa. Makikita natin na yung sakripisyo natin ngayon, katulad ni Jesus. Nagsakripisyo ngayon, but now, soon, God will come here again with glory, with power, with authority, with all majesty. Makikita ng lahat, kahit yung mga tao na tumusok sa kanyang tiyan. Makikita ng lahat na ito ang Diyos na pinahirapan ko noon, sinaktan ko, tinalikuran ko, hindi ko pinaniwalaan. Pero ngayon, nakaupo na siya sa trono. Siya'y maghahari, siya'y babalik at kukunin kung sino lang ang mga naghihintay sa Kanya. Sabi sa Hebreo 9 verse 28 na babalik muli ang Diyos. Hindi na para ialay muli para sa kasalanan, kundi siya ay babalik para muli, para kunin ang mga nagmamahal at naghihintay sa Kanya. So kung gusto mo, kunin ka ng Diyos. May sama ka niya sa kaharian. May sama ka niya sa paraiso na hindi mo naranasan dito sa mundo. Ito na yung panahon para lumapit sa Diyos. Ito na yung panahon para tanggapin siya. Tanggapin siya. Mahalin siya. At isuko ang buhay natin sa Kanya.
katulad ng isang kasal. Sabi nga ni Sis Isabel, ni Sis Ren, marami ang gagawin si Satanas para lang hindi ka makalapit sa Diyos. Pero kung si Lord hindi nagpapigil, hindi nagpaputol, ganun ka rin dapat. Hindi dapat tayo magpapigil na lumapit sa Diyos kasi alam natin sa dulo, siya ang maghahari. At kasama niya tayo doon bilang kanyang mga anak at pinili. So ngayon, meron na tayong pag-asa. Tinubos na tayo ng Diyos. Kaya yung pag-asa natin ay nasa kanyang muling pagbabalik. Kukunin niya tayong lahat para tayo ay makasama niya magpakailanman. Ama, patawarin mo kami, Lord. Patawarin mo kami, O God. Sa lahat ng panahon na hindi ka namin nasunod. Sa lahat ng panahon na nasaktan ka namin at tinalikuran ka namin, O God. Sorry, O God, kung mas pinipili namin yung ibang tao at pinipili namin yung sarili namin kesa sa inyo. Pero God, ngayon, salamat muna sa biyaya mo na hindi sumusuko sa amin, O God. Salamat sa pagmamahal mo na hindi napapagod. Ngayon, God, tulungan mo kami, O Diyos, na magkaroon na isang malapit na relasyon sa inyo. Dahil hindi namin kayang magbago, pero kaya mo kaming baguhin, O Diyos. Yun ang tanging paraan para kami magbago, kung kami ay malapit sa inyo. Salamat, O Diyos, sa oras na ito. Ikaw ang pinakamahalaga at wala nang iba. Salamat, O Diyos. Salamat, Ama. Salamat, Hari. Salamat, O Diyos. Panginoon, aming tagapagligtas. Ikaw lamang ang nag-iisa. Ikaw ang pinakamataas. Ikaw ang pinakamalakas. Ikaw ang pinakatotoo na magmamahal sa amin ng ganito. Wala nang iba, O Diyos. Salamat, salamat, salamat.